Alam mo, si Trump is a realist, a pragmatic thinker. Akala mo lang puro, pareho kami yung pakunwari lang na magbinastos dyan, gano'n, magsalita. Pero, di na alam, yung si Trump, nag-iisip ng malalim yan. Hindi yan maging bilyonaryo. Makatayo ka lang ng isang poste, puta, bilyonaryo ka na. Kita mo yung building niya. Paano ka maging bobo? Totoo. Trump, malalim yan. Kunwari lang. Kasi pareha ko, hindi man ako talagang bright na bright. Thank you for helping our president. Alam mo, since day one that he became president, my admiration to him is there. Jen de la Cruz, FLM, puntahan mo kami dito sa Malacanang. Dalan mo kami bigas para ma-meet mo si Tatay Digong. Jen de la Cruz, FLM, puntahan mo kami dito sa Malacanang. Dalan mo kami bigas para ma-meet mo si Tatay Digong. Natatawa siya. Natatawa siya sa tawa mo. Sabi niya, this guy is like, ano to? God. Ano yung God? Naka-quarantine nga po, di ba? Baka mahuli ko dyan. Saan ang daan? Teka muna, Jen de la Cruz. Kailangan nyo ba talaga ng bigas dyan? No, I'm talking seriously. Hindi ako nakikipagbiruan dito, ha. Jay Vargas. Tsaka Jay Vargas. Oh, Jay Vargas. Oh, naghahanap ka rin ba ng mga pangasawa mo? Oh. Jen de la Cruz, sabi niya, FLM, puntahan mo kami dito sa Malacanang. Dalan mo kami bigas para ma-meet mo si Tatay Digong. Natatawa siya sa tawa mo. Kung kailangan nyo ng bigas, pwede kayo magpa-pick up dito bukas. May darating akong trailer eh. May trailer ako bukas. Ang tanong, talaga bang kailangan nyo ng bigas? Oh. Sagot. Kung talagang kailangan nyo ng bigas, papipick up ko kayo rito bukas. May trailer ako darating. Jen de la Cruz. Gat Andres Bonifacio. Joke lang. Bigas free po. Joke lang, bigas. Free food po. Alang ya. Ninervyos pa ako sa iyo, Jen de la Cruz. Jen de la Cruz, sinumbong na namin kay Mayor ang nanggugulo sa iyo. Sabi niya, mga nanggugulo daw sa iyo, sa kanya daw pumunta at magreklamo. Sabay react niya, sasampalin ko yan. Mga basher ko, doon daw kayo magreklamo kay Pangulong Duterte. Nako, yari kayo, marami ko isusumbong dyan. Ma'am Jen, mamaya ka ng text, nawawala ako eh. Masyado nakaka-flattered. Makahigop na nga ng kape, nagmumukha akong mudya ako dito eh. Ma'am Jen, eto po kung nakikinig ang Pangulong Duterte, hindi ako nakikipagbolahan. Wala akong panahon mambola. Kasi po, whether you are with me or you are not with me, I will continue to say what I wanted to say and I will continue to do what I wanted to do. Alam ng taong bayan, ayoko kasi magsalita ng word political. Ayoko. Pero ito sasabihin ko. Meron po akong napakarami ko pong empleyado. Magbabago ang political landscape ng bansa natin. Totoo po yun. Lahat po ng nakausap ko. Siyempre may mga mga taga-opposition, kasi daw ganito dapat gawin, ganyan, ganyan. Kaya lang, alam nyo, ito yung problema dyan. Kasi sobrang complicate, ito So, the president needs to strike a balance between public health at saka ekonomiya. A very delicate balance. Na pag nagkamali siya ng desisyon, may mamamatay din talaga. So, ganon. Tapos, he has to do that decision taking into account two significant factors. First, pasaway ang mga Pilipino, hindi sila masunurin
Di ba nakita nyo naman, yung mga nagkalat sa Balintawak, yung mga nagsasakla pa, yung mga nagsasabungan pa akala joke lang itong COVID-19. Ayun, mga pasaway na tao, at saka yung pangalawang significant na factor, very unwieldy na bureaucracy. Kasi po, yung gobyerno natin sobrang laki, ang hirap kontrolin. Parang ano yan parang nagko-control ka ng bull sa rodeo. Ganun talaga, ganun ang pag-build ng gobyerno. Kaya alam niyo, pag may mga tarantadong tao si Pangulo, hindi ko ako necessarily sinisisi si Pangulo kasi mahirap nga talaga. Tapos bukod ron, problema pa kung mabangkarote gobyerno, kung ma-afford natin. Ang hirap. So ganito. So kung taga-opposition ka halimbawa, tapos you think you have a far better idea kung paano paandarin yung bansa. Edi congratulations. Ang problema dyan, hindi mo mai-implement yan kasi you're not in power. So ibig sabihin ko dito, wala kang, at saka bukod pa doon, hindi naman popular ang opposition ngayon. So, hindi naman sila po pwedeng mag-YouTube live na lang, Facebook live, tapos utusin yung taong bayan na, guys, ganito yung gawin nyo, ganyan. Hindi naman susunod ang taong bayan sa kanila. So, we are really left with no other choice but to follow authority kahit na feeling natin suboptimal yung kanilang response. Kasi ang kinakatakot ko, guys, 100,000 Pilipino mamatay. Ayoko nun. Pero ang problema, yung nakikita kong number, ganoon yung mangyayari. Marcos, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Aljo. Kumusta naman kayo dyan? Nagre-report pa rin yata sa estasyon. Opo, tuloy-tuloy ang trabaho, Senator. Kamusta po kayo? Mabuti naman, maswerte ng konti. Nakapunta ako sa Ilocos, tumakas kami pagkatapos ng quarantine at nagdala ng mga health supplies dito at sa awa ng Diyos, dito na kami nag-stay. Ayoko na lumipas sa Manila, mapakahirap Talagang mas maayos pa sa probinsya kahit pa paano, maraming pagkain, dahil bagong anilat ng gulay, at menos yung takot mo sa infection. Opo, yun po ang sinusulong din ni Senator Bongo, Senadora Amy, Balik Probinsya Program. Ano pong stand nyo doon? Okay naman yung Balik Probinsya Program, kaya lang, marami din sa probinsya natatakot pag nagsiuwian daw yung mga kamag-anak nila, hindi sila sigurado kung asymptomatic, di ba yung sinasabi na walang symptoms na pinapakita. Nagbibiroan nga rito, may asymptomatic na asymptopangit. Kasi hindi daw alam, paikot-ikot, pangit daw. Walang iya talaga naman kung ano-ano na iisip ng Pilipino. Pero yun nga, yung biroan, dahil nga COVID-free ang nakakarami sa mga probinsya sa norte, dito sa Cordillera, dito sa Ilocos area, COVID-free naman ang karamihan, natatakot din sila na kapag bumalik probinsya, baka ikalat pa ng lalo ang mga virus na yan. So, yun ang natatakutan ng konti. At kahit may quarantine, marami kasing umuwi ng diretsuhan Talaga nakakalusot pa rin. Mas maganda kung uuwi po sila at tatanggapin nila ang offer ng pamahalaan, mandatory quarantine at saka yung testing sa kanila. Senadora, ano? Halimbawa dyan sa Ilocos, uwi ka dyan. That's right, Aljo. Yun ang problema natin kasi talaga yung sinasabi, pwede sana i-lift yung lockdown kung nahararami, na-test na. Kaso nga, asan ba itong mga mahiwagang test kit natin? Ang dami dating nababalitaan, ang daming report na milyon-milyon, at daan libo ang dinodonate ng mga test kit ng iba-ibang bansa, Korea, China, yung ating mga big businesses. Bakit dito sa mga probinsya, hindi naman mahanap itong mga test kit na to? So, yan ang problema kung saan napunta yung test kit. Samantalang sa kabila nito, yung private sector, kung sino-sino doktor dyan, mga winner-dealer, bakit lahat sila may test kit na pambenta? Ninanakaw ba to o ano? Hindi ko na maintindihan kung yung donated for sale na. Ang malupit dito, Aljo, kasi nangyari yan sa amin, dun sa Tacloban, nung Yolanda. Yes, ma'am. Yung mga relief goods na dinonate ng UK, halimbawa, galing London, galing US, ay nakita na lang namin, nasa Cartimar na cash and carry. Yun ang masakit doon, huwag sanang mangyari sa test kit. So, magkakaroon ba ng investigation dito kung sakasakaling bumalik ng sesyon ng Senado?
Nasaan yung mga Eto test nga kits? Yes, we're all trying to get an accounting of the test kits because Opo. ang dami nga nakatambay dyan sa airport, ang dami nag-aabang sa customs, nagkakaduda-duda na kami kung paano. Samantalang eto nga, ang daing ng mga mayor, governor, wala naman sila natatanggap sa mga provincial and other local hospitals. So yun ang problema. Ang sabi kasi, ang first requirement na ilist yung lockdown, yung nakararami daw sa populasyon, the bigger number, dapat matest. Wala pa, kakarampot pa lang na natitest. Nasa 40,000-50,000 pa lang. Samantalang ang populasyon ng Pilipinas, 110 million na yata. So, Opo. this is our problem. How to lift the lockdown if we cannot test. Okay, so extended tayo hanggang May 15, yung ilang lugar. Diyan sa Ilocos, ma'am, may mga lugar ba dyan na na-extend din? Yes, under observation, yung Abra at sa amin, kasi nga may nagkagulo sa testing, bulilyaso pa. Hindi Opo. nga namin maintindihan dahil nga sa kakulangan ng test kit, hindi daw sigurado kung ano yung resulta. So we're having real problems. Sa pinakamalapit kasi na PCR machine para Opo. mabasa itong swab test, nasa Baguio. Pagkalayo-layo ng Baguio sa amin, and napakahirap ng biyahe. So, humihingi nga kami ng PCR machine dito sa lokal. And these are the problems na na-encounter ng iba't ibang LGU. Kaya ang aming pahiwatig sa pamahalaan nasyonal, sana yung mga local government, dahil iba-iba naman ang sitwasyon, dapat bigyan ng discretion. Imbis na inaaway natin yung mga mayor o governor, mas maigi siguro kausapin na lang sila at bigyan sila ng diskarte. Kasi may mga lugar na zero talaga, agusan. Alam natin, zero, Cotabato, yung Kalinga, Apayao, lahat yan zero COVID So, paano mo ihahambing ang sitwasyon dyan sa Quezon City kung saan talagang talamak at laganap na yung virus na yan? So, I think we should give the local government officials more leeway. Kaso, nagkakagulo na sa local government dahil sa social amelioration Ang bigat Kaya pa, problema natin sa pamamahagi ng programang yan. Naku, talaga yung social amelioration, yung cash na yan, parang mas maraming nagalit kesa natuwa Kasi magbibigay yung LGU ng listahan na sabihin natin 100,000 katao. Yung pala, yung perang ibibigay para sa 30,000, parang mas maraming nagalit kesa sa nakatanggap. So ito nga yung problema natin kasi ang totoo, the SWD only has the list for the 4Ps. Yun na talaga yung suki na, di ba? Dahil year after year, yung 4Ps talagang binibigyan nila. Sabi dun sa batas, yung informal sector. Sino ba yung informal sector? Dalilito, pati DOLE. Kasi wala naman listahan kasi informal nga, hindi rehistrado. Kasama dyan, barberia, namamasada, construction worker, yung casuals at saka job order lang na mga waiter. Paano mo naman lilistahin yan? Kaya nagagalit din. At the same time, we also have the problem of the middle class, Kasi alam naman natin, pati yung mga media natin, yung mga reporters, may kontrata nga sila pero halos minimum wage lang o napakababa ng sahod. Sabi nga nila, sila nagbabayad ng buwis, sila nagtsatsaga na buwan-buwan, inaawas yung sahod. Ngayon, walang maaasahan tulong. Samantalang yung mga tambay at talagang walang ginagawa araw-araw, yung inuna. Kaya nagkakasamaan talaga ng loob. Para sa akin, for me kasi, dapat dagdagan talaga yung budget. Yung budget na 200 million, kulang talaga yun. Kahit ano pang gawin natin. Okay, napakaraming leksyon ang ating natutunan dito sa pandemic nito, Senadora, bilang isang legislator. Ano sa tingin mo ang magandang gagawin natin para sa ganun kung mauulit-uli, wag naman po sana, ang problemang ito, health crisis, para ma-identify natin kung sino talaga yung mga tunay na mga benepisyaryo ng ayuda mula sa pamahalaan. May nagsasuggest, isulog ng national ID system. Kasi nga yung iba hindi talaga nakatanggap at reklamo sila ng reklamo, Senadora. Yes, that's right. Talagang importante yung ID system. At least malalaman natin pangalan at saka address. Ang problema dun sa ID system, wala naman nakasaad dun saan ka nagtatrabaho at magkano yung sahod mo. Wala namang ganun Kasi talagang no invasion of privacy yung ating ID system.
Opo. Ang issue ngayon, yung mahihiwagang listahan ng bawat isa. May listahan si Kapitan, may Opo. listahan si Mayor, may listahan yung DSWD. Medyo magulo talaga. Paano gagawin yung mga listahan na yan? So in addition to the national ID, sa palagay ko, I think the DOLE has to start getting a handle on the informal sector. Yung mga namamasada, construction worker na nabanggit natin, yung barberya na hindi naman natin alam kung ilan pa sila. Abay, kinakailangan ilista na natin yung informal sector. Pagkalaki-laki na yan sa Pilipinas, 40% yata, walang kontrata Opo. That's very, very big. That's upwards of 18 million people. Opo. Marami po ang nasiyahan sa pakiusap niyo po sa pamahalaan na expand itong payroll aid beyond its small business wage subsidy program para maiwasan po oo. yung mga MSMEs natin from laying off ng ating mga workers dahil sa ECQ. Update po niyan na Senadora, maganda ho yan. At least meron pong pera ang ating mga workers mula sa MSMEs. Yes, tama yun. Kasi marami sa ating small and medium, yung mga micro-industries na tatampu lang o yung mga kamag-anak lang ang empleyado. Ito yung mga maliliit na negosyo, no? Talagang yung mga sari-sari, yung mga kainan, yung mga kapihan, kung ano-ano na maliliit lamang sa tabi-tabi, talagang hindi na makakabangon yan mahihirapan talaga. So, sa tingin ko, ang importante dyan, alamin ng gobyerno kung sino-sino yung grupong yan. Kasi marami naman dyan rehistrado rin na talagang nangungutang na sa gobyerno, kumbaga. Kaya yung sa pinaka-hardest hit sectors, yung mga sektor ng hotel and restaurant, tourism, travel, yan, talagang hirap na hirap yan at hindi makakabangon kahit sabihin natin yung ECQ mawala. Ang sinasabi ko, sana yung plantilla ba nila, sagip sahod na lang tayo sa gobyerno. Ibig sabihin na kung ano yung plantilla nila, yung gobyerno ibibigay 75%. Para plantilla man lang, ma-maintain lang yung empleyado on one hand, at the same time, hindi naman tutulungan yung may kaya, hindi naman bibigyan ng pera at i-bail out yung too big to fail na negosyo. Huwag naman yung malalaki na big time. Yung mga hardest hit na maliliit lamang at diretso sa empleyado, sa plantilla, sagip sahod lang talaga. Okay. Mensahe na lang, Senadora, sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa araw na ito. Yes, thank you very much, Aljo. Lagi kang tumatawag at maraming salamat. Nabibigyan tayo ng pagkakataon. Stay home. Ano pang masasabi natin? Tiisan lang tayo dito sa bahay at talaga naman, ang dapat manguna kasi sa bawat kilos natin ay yung mga doktor. Wala tayong magagawa kahit inip na tayo at hirap na sa bahay. Tiis-tiis lamang at kami sa pamahalaan, kami sa Senado, walang ginawa kundi mag-isip ng paraan at pagkukunan ng pera para matulungan ang tao. Sa parte ko, itotodo ko ang tulong na mahahanap ng gobyerno. Asahan po ninyo. Maraming salamat, Aljo, and to everybody, happy Tuesday. Thank you. Ay, Thank you so Saturday much. na pala. Ano ba? Weekend, ma'am. Talaga wala na yung araw. Happy weekend. Aray ko. Ingat po kayo. Thank Stay you. healthy, ma'am. Senadora Amy Marcos.